So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, 700 videos para sa channel natin. At congrats sa ating lahat. Kasi syempre, ayokong akuin yung progress ng channel natin. Kasi alam ko kung wala kayo, wala rin tong channel na to. So, yun, maraming salamat kasi patuloy kayo nagre-request ng mga battle na re-reviewin natin. And, yun, hindi tayo nauubusan ng mga battles na re-reviewin at dahil yun sa inyo. So, kagaya nito, Martri vs Don Rafael, at shoutout kay Martri mismo na nag-request na reviewin ko daw yung battle nila. So, Martri, shoutout sa'yo at galingan mo sa tournament, no, sa titulo 2024. So, ayun. Martri vs Don Rafael. Hindi ko na matandaan kung na-review ko na si Don Rafael, pero parang familiar siya sa akin. Tapos, itong vid na to is pang 700 nga, gaya nga nasabi ko sa inyo. At alam ko pang May 30 natin to. So, meron pa tayong isang vid para matapos yung May, kasi hanggang 31 ang May. So, pang May 30 pa lang naman to. So, bala kong isunod yung Royal Rumble ng pulo, no? So, let's see. Kasi mahaba-haba yung vid na yon. So, kailangan natin ng mahabang oras doon. Kasi almost 10 PM na po ngayong gabi. So, kahit gawa lang ako ng isa, no? So, ayun, huwag natin patagalin to. Shoutout kay Martri na nag-request ng battle niya dito mismo sa pulo na Martri vs Don Rafael. Let's go! Pinili naman na yung magbeberyenda lang dapat. Walang bahan pa ka natin, Don Rafael. Mga minamahal kong manonood, mga boss, check ko lang kung lahat tayo dito okay pa. Nung tinanggal ako ni Tito sa pulo, okay lang. Pero pag si Martri tinanggal sa pulo, okay ba? Yeah! Ano ba karamdam? Nakaharap na iniidolo mo? Hindi. Di ko maintindihan kung ano tong pakulo mo, Tito Shernan. Sabi mo nung una, Poison 13. Ba't ito mukhang depressed lang? Alam mo, kahit kailan, ikaw'y maloko din. Poison nga ng poison, tas yung binigay mo, biktima ng food poisoning. Di ko maintindihan kung anong pakay mo. Kung ito yung parusang pinataw, mababaw, siguradong katay to. Wala akong paki sa nanay mo. Susunugin ko bahay nyo. At ang pinakamasakit, wala pa ding manok yung tatay mo. Sabi ng girlfriend ko sa akin, kamukha mo si Woody. Pero totoo naman, di ba mga pre? Ganto itsura ni Woody pag hindi nyo sa Toy Kingdom binili. Kung ito si Woody, kukuntsabahin ko lola ko sa... Kung ito si Woody, kukuntsabahin ko lola ko sa Capiz para may gawin na sukdulan. Imbes paglaruan ka dito sa Maynila, doon ka sa probinsya, manikang pangkulam. Kasi kung gantong laruan ibibigay nyo sa bata, iiyak yung mga yun. Kung ikaw si Woody, tas ako si Andy, ang dilim na ng paningin ko sa'yo. Pero si Woody international eh. Ikaw local kang leche ka. Kaya bukod doon, kawawang cowboy mas pwede pa. Pero okay. Speaking of laruan, tama ka na dito sa larong pambata. Yung mga nasa edad mo, kadalasan ay patay na. Si J. Reggie nga eh. Pinaka-ano na sa amin yan ha. Pero mas matanda ka pa sa kanya. Pero speaking of J. Reggie, Makati represent na siya. Tasilak Santa Ana. Awit kinakahiya na nila yung San Andres nang dahil sa'yo. Kasi lahat ng taga San Andres matino. Ikaw lang hindi! Lahat ng taga San Andres naliligo. Ikaw lang hindi! Lahat ng taga San Andres magagaling. Ikaw lang hindi! Lahat ng taga San Andres dapat mabuhay. Ikaw lang hindi! Madikit ba? Physical touch? Martri, yung pagsuway sa rules, di na sa akin bago yun. Di na ako natatakot matanggal sa pulo. Galing na ako doon!
Okay, so ayos yung hindi ko alam kung totoo yung pagtanggal kay Don Rafael tapos pagbabalik. Hindi ko alam yon kasi di nga tayo masyadong bumababa pa dito sa pulo kasi meron tayong inuuna pa. So siguro by next year isa-isahin natin yung dito, yung tournament simula sa nag-champion si Laxartis siguro, tapos Prince, 'di ba? So hindi ko pa kasi alam ko 8 years na sila so I don't know if may mga titulo pa ng mga 2020, 2021. So I'm not sure. Isa-search ko 'yan. Tapos after natin reviewin yung isabuhay kasi tatlong isabuhay na lang naman tayo, 'di ba? Tatlong isabuhay na lang tayo, guys. 2015, 2014 and 2013, 'di ba? So ayun na lang yung isabuhay natin. So baka tapusin na natin yung sinisigurado ko na tatapusin natin ngayong taon yung tatlong isabuhay na yan kasi yung July 2015 at 2014 ay isabuhay papasok natin yun sa month na yan. Yung 2013 which is yun yung pinakauna at ayun din yung pinaka-iuhuli natin siguro by bare months kasi syempre isisingit ko pa yung mga request videos nyo, for sure matatambakan na naman tayo nun and isisingit ko yun doon. Then basta siguro luluwang yung sked natin by next year, so be ready pulo, I'm coming. So yun, let's go. Ayun, Mart 3 versus Don Rafael, round 1 ni Don Rafael. Hindi ko pa masyado maintindihan yung pinaka-reference niya kasi hindi ko alam yung story nung pagtanggal sa kanya about dun sa rules. I'm not sure about Don, pero nag-base na lang ako kung paano ko napanood yung battle, kung paano mag-perform si Don Rafael. Malinis, no? Yung scheme na ikaw lang hindi, syempre alam ko familiar kayo doon, narinig na natin yon sa flip top madalas, no? Ang hindi ko lang maalala kung sino yung unang gumamit noon, pero alam ko napanood ko yon. Pwede ring si G-Clown, di ba? Si G-Clown ata yung unang gumamit noon kay Looney. Na-review na natin yun so parang basta hindi ko na matandaan. Ayun, yung na lang yung pinaka elements na lang nang nakita ko dun sa performance ni Don Rafael. Andun yung transitions ni Don Rafael from jokes to seryoso na nakita natin yon. Basta ang ganda nung latag ni Don Rafael. Ang ganda ng pagkaka-execute niya dun sa mga lines, sa mga verses niya against Mart 3. Siguro meron lang akong hinanap ng konting-konti lang kasi syempre sabi ko nga sa inyo hindi ko pa masyadong hindi pa ako masyadong nakakanood dito sa pulo, pero most of the time naman lahat ng mga requests, lahat ng halos ng request is more on Mart 3 di ba? So siguro ang hinanap ko lang dito kay Don Rafael kung paano niya lalagyan or bibigyan ng creativity yung bawat linya niya na patama kay Mart 3. Kasi sa lahat ng napanood ko na battles ni Mart 3 dito sa pulo, ganun yung mga angles. So I think siguro yun lang yung hinanap ko. Mas effective na reference saka angulo para kay Mart 3. Pero nonetheless, solid na performance yung Don Rafael doon. Medyo kulang lang andun yung jokes, andun yung mga punchlines, pero medyo nakulangan lang ako sa bigat. Okay, so Mart 3, pakinggan natin. Di daw siya natatakot mawala sa pulo, bakit nandito ka? Bakit nandito ka? Nalaman ko nga kay Tito, nagmakaawa ka pa. At tatay ko daw walang manok. Si Orjun, mali ang sinasabi. Marami manok, tatay ko, doon pa sa farm binili. Sobrang wak mo doon. Ay na idol pa naman kita. Pero bakit sinabihan mong walang manok yung tatay ko? Nagkakamali ka, gago ka. Game, pulo game! Game! Yo, mula kay Lennox, Cardo, at kay OG Wanabano,
Minaso ko bawat bitaw para bumasag ng bungo. Ayun, so yung sinasabi ni Martry na mga battles niya, halos lahat yun, napanood ko yun, na-review natin yun kasi na-request yun eh. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Game, Pulu Game! Game! Yo, mula kay Lennox Cardo at kay OG Wanabano, minaso ko bawat bitaw para bumasag ng bungo. Tangna at maraming nalalait sa pangalan ng Pulo, kesyo nag-iisa lang daw. Pero punchline namin, taob kayo iho, na parang si Pacquiao. Tangina at ang lakas mag-angas, akala mo talaga malupit na rapper. Eh mas bobo ka sa akin, tangina mo Casper. Casper! Tangina mo Casper, kasi di ka marunong magbaliktaran. Tumama pa kay Casper. Tumama pa kay Casper yung ano Okay, so pakinggan natin to. Laban to. Tangina mo Casper! Tangina mo kasi di ka marunong. Tangina kasi di ka marunong magbaliktaran. Kaya naiinggit ka sa akin. Kaya pala hila pa baba, ganyan talaga pag iyakin. At speaking iyakin, may dalawang MC sa motos na umiyak. Husky versus Robson, dalawang MC porsigido sa pagsusulat. Butangin na kaso nga lang itong si Husky, ayaw patalo. Tapos na nga yung battle, may ipapost pa daw siya na nagsasabot, nagtsachongke na video. Tangina Husky, talo na tayo. Tanggapin mo na lang. Akala ko ba malawak utak mo sa battle, bakit yung laban nyo ni Robson naging iskinita na lang? At ito na pala si Don. Sa pangalan mo, sure ka nun? Paano ka naging hari kung pinatalsik ka ng 3 buwan sa pinagbabatila natin ngayon? Tangin at nagmakaawa to kay Tito. Kaya ka pinabalik. Kaya sa susunod, behave ka na. Huwag ka na ba sa singit na singit? Kasi di porket Don pangalan mo, hindi ka na mag-prepare no. Tandaan mong Don lang ang pangalan mo, pero di ka Don nalihiti mo. Okay. Tayo na kasi Don ang ginamit ng pangalan. Tayo na kasi Don ang ginamit ng pangalan para sa tag name, walang makasabay. Paastigan to ng mga bara, kayo yung Don mo na pangalan dito sa Pulo ay nagmistulang lalipas na inakay. Padondon ka ba? Padondon ka ba? Pagdating sa inyo, isa ka lang pangit na lalaki. Kasi kung papugian lang doon, mas pogi si Martre. Tangin natin to. Tangin natin. Ulang na yan. At ito na pala yun doon, yung may-ari ng asyenda, na malakas magpatrabaho, pero madalang magpamerienda. Ibang na kaya pala naging doon, kasi sa mindset ng kakupalan, sariling kapwa Pilipino, iniisahan talagang pangit na galawan. Kaya yung doon mo na pangalan dito sa Pulo, hindi na babagay sa'yo na papel. Di ba City of Saint ka? Di dapat pangalan mo, Saint Rafael. Yeah, maganda yun, maganda yun. Ayaw magpakasanto. Ayaw magpakasanto kasi sa battle, siya daw yung mayabang. Pwes di ubra, yabang mo dito pagkat talino na ang pinanlalaban. Talino, yabang versus talino, alam mo na kung sino nakakaumay. Kasi ikaw puro Google searching ka lang habang ako, detalye ko nakabase sa pinagdaan ng pagkatay. Malaplogy ang atake, talino ang puhunan para makuha ang diamante. Tangna ikaw sarap, piling ka lang elepante. Porket yung stage ng branded, nasisira mo. Tanda, alam mo ba, buong team branded at si Papa Benji, bad trip na bad trip sa'yo? Real talk! Tanda, kasi tama nga naman sila. Pagkatapos nilang buuin, sisirain mo lang. Tanda, sa sobrang bad trip nila sa'yo, halos balian ka ng tadyang, namigil lang. Kaya doon, wag mo nang uulitin na magdabog-dabog pa rito. Dahil, tangina, pag nagkakarakto, ipapabayaran yan sa'yo, tangina mo. 2 minutes lang yun. Okay, ang haba ng round ni Martry, no? So, mahaba yung round ni Martry kasi para sa akin, tawag dito, may siningit kasi siya dun eh. Binanato niya si Casper, binanato niya si Husky, binanato niya si Ralphson. Ay, hindi naman niya binanato si Ralphson eh. Parang ayun lang yung reference niya about dun sa So, ano pa? Basta humaba yung mga verses.
or yung round 1 ni Marty sa kakasingit niya ng mga lines na hindi para kay Don Rafael. So, pag kinat natin yon at magbe-base tayo dun sa pinaka-returns ni Marty para kay Don Rafael, so maka-cut down talaga yon, maka-cut down. So, maliliit yung oras, no? So, masyadong hindi na natin iskoran yon, no? Kasi hindi naman tumama kay Don Rafael yun eh. Pero maganda lang yung nagsingit siya doon. Risk din yun. Nag-risk si Marty doon na, sige, maglalagay ako dito ng gantong linya kasi gusto ko tong sabihin eh. Kahit hindi to tatama kay Rafael. Parang pinakita lang ni Don Rafael dito, ay ni Marty dito, confident siya dun sa sulat niya para kay Don Rafael dun sa remaining after dun sa mga binanat niya kay Casper tsaka kay Husky. Pero it turns out na humaba din yung naging umaba din yung paggamit niya sa angulo sa yung nameplay, no? Yung nameplay niya sa Don, 'di ba? Ang haba nun, Don Rafael. Tapos yung may-ari ng hacienda, merienda, basta yung scheme niya dun sa Don, tapos biglang 'di ba yung Saint, no? Dapat Saint Rafael. Maganda 'yon. Maganda yung linya na 'yon, pero dun nga sa nameplay na nag-focus si Marty eh. Dun siya nag-focus, so medyo maganda sana, no? Maganda sana kung siguro 4 lines, 8 lines lang. Kaso sa pakiramdam ko mas mahaba pa yung niya doon eh. Yung pagkakatahi niya doon, no. So pero kayang pagkasyahin yun sa sa yung mga ganong punchline, kayang basta para sa akin medyo na overstretch lang yung na stretch lang masyado yung angulo ni Marty dun sa nameplay na angulo. Tapos kay Don Rafael naman jokes tapos seryoso na mga bara. Ang ganda ng transition, na gustuhan ko yun. Gustuhan ko yung performance ni Don Rafael dito. Although hindi ko alam kung ano yung mga sinasabi ni Don Rafael about dun sa natanggal nga siya. Yung di natin alam mo yung kwento eh. 'Di ba? Natanggal siya. Yung scheme na ikaw lang hindi, nagustuhan ko yun kahit na narinig ko na yun sa iba. Ang ganda ng pagkakagamit niya doon. Nagustuhan din yun ng crowd. So siguro sa round 1, itatabla ko muna yun sa 8 puntos. Kasi kahit sabi ko nga sa inyo, kahit i-cut down natin yung mga linya ni Marty na para kay Casper, para kay Husky, and magpo-focus tayo dun sa mga lines na para kay Don Rafael talaga. Classic din yun eh. Siksik din yun eh. Na masyado lang nagamit ni Marty yung angulo dun sa pangalan, no, yung Don Rafael. Kay Don Rafael naman, ang ganda ng performance, even hindi ko malinis eh, 'di ba? Even hindi ko maintindihan yung ibang, hindi ako makarelate sa iba. Pero para sa akin, kung paano ko siya napanood, maganda yung pagkaka-execute niya dun. So, round 1, tabla muna to sa 8 puntos. Siguro para sa akin, kung hindi tawag dito, kung hindi naglagay si Marty na mga linya na para kay Casper or para kay Husky, tapos kinonvert niya na puro kay Don Rafael, siguro nakuha ni Marty yung round 1. Pero dahil doon, ipapantay ko muna to. Pwede ko kasing ibigay kay Don Rafael, pwede kong ibigay kay Marty, pero sobrang balanse ng round 1. So tabla muna sa 8 puntos yan. Putangin na mo, yung gusto mong tirahin si Husky, hindi si Husky, ha? Okay, seryoso tayo. Ano ba talaga? Husky o Husky? So, wala, di ko alam eh. So, di ko alam kung sino ba talaga yung di ko pa napapanood yung battle na yun. Husky ba yun or Husky? Sasabayan ko bars mo, putangin na mo. Again! Sa laban na to, siguradong yung kalaban padadamhin ko ng pait. Di mo kayang pantayan mga kataga ko dito sa tindahan ng damit. Di mo kayang pantayan mga kataga ko dito sa tindahan ng damit. Dadamhin mo tong sakit. Di may iwasan dahil siguradong kakapit. Di mo ako mapapantayan, parang yung aircon lang sa branded. Oh, branded reference. Oh. Di ba ganyan ka mag-bars? Pambaliwan yung palo? Ikaw dapat yung kakulab ni OG1 dun sa halimaw sa love song. Sali ka, bebe boys. Siguradong ikay kahihiligan. Tsaka para hindi lang si OG1, yung member nilang di pangkaraniwan. Kasi kung di nyo nalalaman, superhero to si Marty. Kaso yung kapangyarihan niya laging may sabit.
kaya niyang magtain ng pera. Pero dapat kakain siya ng tae. Gago. Tae. Since ito na yung topic natin, dito tayo maging tutok. Airbender din to, pero ang kaya niya lang i-manipulate na hangin, utot. Putang ina, kabatar ka na pala? Ba't ka pa nagiging talunan? Paano yung pagiging firebender niya na-activate lang tuwing tag-ulan? Pero saludo pagdating sa... Okay, yung mga... Ito, yung mga sinabi ni Don Rafael, dati kasi sa Facebook may nagaganon eh. May content niya yon yung mga magbigay ng mga kapangyarihan na walang kwenta. So ayun yung content nung isang na live streamer na yon. Alam ko live stream yun eh, tapos kinakat na lang niya, ine-edit na lang niya, tapos kapag nabuo na niya yung pinaka video, pinopost niya. So, nakalimutan ko na kung sino yon. Basta nahumaling din ako doon sa content niya na yun. Pinapanood ko yun. So, yun. Napanood ko yung mga mga ibang sinasabi ng mga nanonood sa kanya, ng mga kapangyarihan na walang kwenta. So, yun. Ang dami kong... nakakatawa lang yung yung mga nandun. Tapos, isa to sa mga yung firebender. Tapos, tuwing tag-ulan lang. Tapos, yung basta, familiar sa akin yung tatlong binanggit ni Don Rafael na mga kapangyarihan na walang kwenta. Meron pa nga doon yung kapangyarihan mo kuryente pero may bill ka sa Meralco. Diba? So, yun nga, yung mga kapangyarihan na walang kwenta. Familiar ako sa mga ganun kasi nanonood ako nun sa Facebook before. Ngayon kasi wala na, di ko na siya makita. Ano ba nagiging talunan? Paano yung pagiging firebender niya na-activate lang tuwing tag-ulan? Pero saludo. Masipag yan pagdating sa trabaho, mga pare. Pinasok nga ni Konsi, taga-lista ng maingay sa palengke. Marami pang naging trabaho yan dun. Naging pamalit pa sa kahoy. 6 na oras siyang dumadapa, may mapagkatayan lang ng baboy. Pati sa trabaho pang probinsya, hindi pa bebe yan. Nag-aalaga siya ng baka tuwing malungkot, hinihili niya. Putang ina, probinsya na. Okay, yung joke naman na yon, napanood ko rin yung sa Facebook, yung dalawang bata na na nag-uusap, sabi niya, anong trabaho ng papa mo? Papa ko nasa ibang bansa, OFW, ganyan. Tapos nagbanggit siya ng figure na ganito yung sinasahod ng tatay ko. Tapos tinanong naman niya, ikaw, anong pangalan, anong trabaho ng paapa mo? Dito lang sa Pilipinas, nag-aalaga lang ng baka. So, pinagtawanan. So, nag-aalaga lang ng baka, pero, ayun, nagbigay din ng figure. Tapos sabi nung isa, bakit ang laki? Bakit ang laki naman ng sahod kada araw ng papa mo? Kasi sabi niya, pag umiyak daw yung baka ay hinihele. So, yun, napanood ko rin yung yung joke na yun. So, yung mga binanggit ni Don Rafael dito na joke is, narinig ko na. So, yun. Tuwing malungkot, pati sa trabaho pang probinsya, hindi pa bebe yan. Nag-aalaga siya ng baka tuwing malungkot, hinihili niya. Putang ina, probinsya na. Naging pulis patola pa yan dun. O diba di nyo akalain? Siya yung babaliw-baliw na pulis na ang inuhuli, masamang hangin. Yung ina, ganun ka kabaliw. Yung buong pagkatao mo, presablay. Na sobrang malas mo sa buhay, ikaw lang yung kilala kong pulubing special child. Kaya wala kang karapatan. Kaya lagi ka lang dito pinagtitripan eh. Pinagtitripan ka ng buong crowd, tol. Kaya wala kang karapatan kung sasabat sila sa mga rounds mo. Puking ina, galing kalye pero daming arte. Kasalanan ko ba kung di ako hirap nakisali, tas ikaw biktima ng trip palagi? Tangina, pre! Pinawanak akong matino eh. Kasalanan ko ba yun? Ikaw, pag namatay kang mongoloid, kasalanan mo na yun! Tama na, tawang-tawa kayo. Okay, so
sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Narinig ko na yung mga linya ni Don Rafael. So, medyo nabawasan yun ng impact sa akin. So, wala na akong masyadong sabihin pa dito sa round 2 ni Don Rafael kasi doon lang umiikot sa mga jokes na sobrang familiar na ako at napanood ko na, narinig ko na yun sa Facebook, yung mga ganong klaseng joke. So, ayun, pakinggan natin si Mark 3. Tangay na tawan-tawa kayo. Tangay na mo, wag naman yung galawan mo. Kung ako nagkakatay sa sa palengke, ikaw naman nagpapataya, bro. At least ako nagkakatay ng baboy. Marangal ikaw sa'yo, galing sa sugal. Tangay na. At yung mga linya nito, hindi ako sa'yo nabilib. Mas magaling ka pa sa dati. Tangay na, doon ka na sa liblib. Yo, check. Pangalawa na. Sige, hindi na ako magre-rebat kasi wala naman itong sinulat. Nakala ko mabigat eh. Yo, check. Nagalit sa'yo si Kuya Shernan. Kasi masyado ka nagmamadali. Kasi gusto ka agad Poison 13 kalaban. Yung 3 buwan pinauwi. Masyado ka kasing mayabang. Porket doon pangalan mo. Di ba dati si Critical... di ba dati si Critical ka? Ngayon topi, ang angas mo. Critical lagay mo sa akin. Hinilang tulad ko sa dati mong pangalan. Dahil natagusan ka ng bara ko. Kaya tuluyang nasugatan. Natagusan nasugatan. Oh, alam niyo na yun, baliktaran yun. Natagusan nasugatan. Mga bobo! Ngayon nyo lang na-pick up! Natagusan nasugatan. Ngayon nyo lang na-pick up, mga bobo kayo. Yo, check! Tangina at peki na iyong imahe. Sarap peki pa iyong diskarte. Malakas ka lang pumadyak ng paa at mambungo pare. Oo, ganyan si Don. Pati yung rhymes siyang madalas galing lang sa Google. Kaya pala bumibigat mga bara nito may pinagkukuhanan na producer. Tangina ako, di ko na kailangan magsaliksik. Pagkat sariling utak pinapagana. Di ko na kailangan pang mangopya. Walang tirang panggagaya. Oo, walang tirang panggagaya. At itong si Don sa bater, tang na sa bater. Sorry. Tangin natin itong sa ano? Tubig. Nagdidistra kayo ito, Lim. Bakit naman yung galawan yung ganyan, Tol? Tapos nagsasalita din kayo, kaya hindi nire-respeto yung pulo, eh. Yo! At itong si Don sa batin, puro lamang pag-aambing. Isa kang malaking... Nakakatawa si Mark 3 dito. Natawa lang kay Mark 3. Tapos nagsasalita din kayo, kaya hindi nire-respeto yung pulo, eh. Yo! At itong si Don sa batin, puro lamang pag-aambing. Isa kang malaking tanga. Siyempre sasabihin mo na ako yung mahina at ikaw yung malakas para masabing magaling ka. Puro ko lang boka. Pero yung detalye mo, galing din sa iba. Di bali nang mababaw sulat ko, at least di ako nagre-research at pinag-isipan ko mag-isa. Tangina, dahil ako ang unpredictable ng pulo. Kaya itong si Don, durog to sa akin. Google searching, laban sa may unpredictable na may bars na lumalanding. Tangina, puro kumpara. Mag-search lang siya ng mahina at malakas, tas ipapunchline niya na. Tangina ka ba, mandaraya? Kasi kung mapapansin nyo yung talino niya sa Google lang niya kinukuha. Tangina mo, ano? Sa Google mo lang kinukuha. Talino mo ay peke. Pagkat meron kang kodigo, ngayon babagsak to sa akin. Parang mag-aaral na estupido. Tana iba ang taglay na husay. Sa katulad mo na bayabas. Matatalim nga mga bara mo pagkat sa iba'y nanghihiram ng talas. Oo, sa iba'y nanghihiram ng talas. Kaya doon pasalamat ka sa mga napapanood mo na movie. Dahil doon lumalakas ka parang nakasindi na dubi. Pero sa laban natin ngayon, walang silbi ang pagiging bully. Dahil kahit anong asar mo sa akin, di ang tatalab sa taong easy. Oo, sa taong kalmado. Tangina mo. Oo, sa taong easy. Tangina at napanood ko yung music video niya na Grasya. Akala niyo ba kami nalupitan? Nag-English pa kayong dalawa, di naman namin naintindihan. Tangat malamang
Tangina at malamang magre-rebat yan, sasabihin yan. Hindi ka lang marunong mag-English, kaya hindi mo ma-pick up. Tangina mo, English ka ng English, eh nasa mundo ka ng Filipino rap battle hip-hop. English ka ng English, eh nasa mundo ka ng Filipino rap battle hip-hop. Tangina. Kaya gago, huli ka na balbon pero hindi ka makukulong. Kaya yung stunt train mo na pilit, tana ikwento mo na lang yan sa gulong gunggong. Okay, so sa round 2 lamang si Martre doon. Marami siyang mga punchline tumama doon. Tsaka siguro mag-agree ako doon sa sinabi ni Martre na unpredictable, may mga linya na hindi mo parang ano masabi niya doon? Basta siya yung unpredictable ng pulo. May mga linya na epektibo, 'di ba? May mga linya na tumatama talaga. I agree, no? I agree dun sa sinabi ni Martre. Ang galing nung ano lang talaga na-overhype lang talaga. Pero kung sabihin nating gago kasi mga crowd tsaka nakakatawa si Martre kapag nawawala siya kasi basta nakakatawa yung kung paano mag-perform si Martre. Pero ito real talk. Round 2 kay Martre yun, no? Unahin natin kay Don Rafael. Kay Don Rafael, bigyan natin ng 7 points doon. From 8 kanina, ibababa ko sa 7 points si Don Rafael sa round 2 kasi nawalan ng impact sa akin yung mga linya niya kasi nga napanood ko na yun sa Facebook yung mga banat niya na jokes. So, doon lang naman umikot sa mga jokes na banat si Don Rafael, doon lang siya umikot. So, nabawasan talaga ng impact yun sa akin. So, 7 points sa kanya. Kay Martre, ang daming mga linya si Martre dito. Real talk to guys, real talk to. Ang daming tumatak si Martre doon. Natawa din ako natawa lang din ako dun sa sinabi niya na nasugatan na tagusan. So ako narinig ko yon. Alam ko naman na baliktaran yon, pero inulit niya yon para magets ng crowd, tapos di nyo na-gets, mga bobo kasi kayo. Natawa lang ako dun, pero understood naman yun sa akin kung paano ko napakinggan, understood naman yun. Tapos yun, yung mga sinabi niya, yung mga linya niya na ako yung unpredictable ng pulo. I agree din ako doon, no? Sobrang agree din ako doon. Kasi hindi mo talaga alam na kahit na alam mo yun, just yung yung pinakapunto ni Martre doon sa style ni Rafael na yung sayo galing lang sa research, galing sa Google. So, mag-agree din ako dun sa part na yon kasi nga sabi ko nga sa inyo, yung mga banat ni Don Rafael sa round 2 is sa Facebook ko na napanood or napanood, 'di ba? So, ginawa lang basta ang galing lang noon, nagtali lang lahat ng mga sinasabi ko dun sa round 2 ni Martre. So, sa round 2 kay Martre yun, bigyan natin ng 9 points si Martre doon. Para sa akin, sobrang laki nung naging agwat noon. Nawala si Martre doon, pero grabe yung balik niya doon, no? So, 9-7 in favor of Martre sa round 2. Round 1, tinabla ko muna yon kasi ang daming, may mga line si Martre na hindi para kay Don Rafael. So, tabla yun sa 8 puntos. Sa round 2, ayun na, pulido na yon na puro kay Don Rafael. Tapos, sobrang effective din para sa akin yung mga punchlines ni Martre para kay Don Rafael. Although sa umpisa tinuloy niya pa rin yung nameplay na Don, okay lang, pero yun lang naman yun. After nun, nagtuloy-tuloy na yung ibang mga angulo, tas ibang mga punto niya. So, nagustuhan ko yun. So, yun, 9-7 in favor of Martre. So, ilan na score? 15? 8-7, 15 para kay Don Rafael, 17 naman kay Martre. May round 3 pa. Let's go. Seryoso muna tayo. Sa totoo lang, naging hesitant ako sa ginawa kong pagtitrip ng mga nagdaan na round. Naiilang na rin ako mag-spit tuwing pinagtatawanan ka ng crowd. Kasi real talk, di ka bagay dito, dapat makuha mo yan. Mas mainam na magtrabaho ka na lang kaysa ginagawa ka ditong laruan. Putang ina, di ko alam kung paano mo nasisigmura yung ganun. Pumapayag kang mapagtripan ng mga taong mas bata pa sa'yo. Puta, ilugar mo sarili mo. Baka sa ibang larangan may pag-usbong ka, tol.
Baka sa ibang larangan may pag-usbong ka, tol. Huwag mong piliin yung landas kung saan magiging salbahe yung mundo sa'yo. Huwag mong piliin yung landas kung saan magiging salbahe yung mundo sa'yo. Kasi tingin mo ba, seryoso sila nagagalingan sa'yo? Sagot ka. Seryoso sila nagagalingan sa'yo? Ha? O di makapagsalita. Halatang nag-aalangan. Kung hindi ka sigurado, bakit hindi mo tantanan? Ganyan yung mga tanga eh. Ganyan yung mga walang patutunguhan sa buhay. Sa katangahan lang mapilit. Pero pag pinapamukha mo yung totoo, mananatili na tahimik. Pagkatas masaya ka tuwing natatapos battle mo sa pulo. Sagot ka. Masaya ka? Ha? O hindi makasagot. Pangalawang beses na. Kung di ka talaga sigurado, putang ina mo, tumigil ka. Para dito, hindi ka nagiging anay. Ikaw lang yung kilala kong pinagtitripan tapos nasasanay. Pagkatas neto, babattle ka ulit. Sagot ka, tol. Siyempre. O ha? Babattle ka ulit, ha? Siyempre. Babattle ka ulit. O ayaw na magsalita. Ayaw na magsalita, pila naging pipe. Ganyan yung mga tanga pag aminado na sa sarili. Puki ng ina Martri, hanggang kailan mo kaya magtiis? Aantay mo pa bang bangungutin ka sa ganitong klaseng pantitrip? Tulad ng ginagawa ko sa'yo. O di ba ang lala? Pinuputol kita magsalita para lalo ka magmukhang tanga. Puta, tangina. Sasabihin mo, Don Rafael, nantitrip ka na naman. Bakit? Tutuduan ko pa ba yan? Isang obvious na rason, putang ina mo kasi si Marte, bobo ka naman. Pero alam ko, isang Google ko lang sa'yo, yung kapansanan mo, ang dami. Madami ka na ding sakit, tol. Marami akong masasali. Marami akong anggulo. Marami akong atake. Marami akong pwedeng sabihin sa'yo, pero di mo naman maiintindihan. Buliban, pahinga natin. Okay, so scheme ni Apex yun, no? So, nag-stutter siya doon. Tapos, hindi naging effective yung sulat ni Don Rafael doon kasi sabi niya, sagot ka. Sumasagot si Martri. Tapos, after nun, 'di ba, may linya si Don Rafael, hindi na makasagot. So, doon pa lang nasira na, nabasag na ni Martri yung doon. Yung syempre siguro ang ine-expect ni Don Rafael na hindi naman magsasalita to kaya ganito. So, doon nabasag yung doon, yung pinakasulat ni Don Rafael plus may stutters pa. Hindi rin naging ganun ka-epektibo yung mga linya niya tsaka mga punchline niya kay Martri. So, I think Martri gonna win. King Martri, bugbugin mo na! Yan. Yung pan-guard niya, lalong wala ng silbi. Tinatanong mo ko bakit ako sasagot, kalabang kita, pre. Gago ka ba? Gago ka. Kaya yung doon mo na pangalan, tangina mo, pag next na battle, wag na doon. Alam mo kung ang palaya na. Bitter kasi, bitter. Tangina, in-expect ko kay Don, puro reference na magaganda. Bakit parang hindi mo ko pinaghandaan ngayon, talo ka na. Yo, check, game. Tito, salamat sa pang-apat na binigay mo sa akin na battle. Pero promise, di ako yung makatang basta-basta umanggel. Kaya Tito, sa'yo, malaking thank you. At sa mga nanluluto, kapag mayroong kompetisyon sa inyo, mga putang ina nyo sa inyo, malaking fuck you. Dahil kayo ang dahilan kung bakit ang nananalo, natatalo pa. Mahusay sa digmaan, pero yung binoto, wakpa at tanga. Pero ganyan lang talaga, pag sa laro, naluluto ka na. Tangna at mag-wave back tayo, naluluto ka na. Tulad ni Renz ng flip-top, di pa rin kinaya. Kasi anong silbi ng lakas mo kung makakalaban mo yung mafia. Kaya sana, ang duelo, maging patas para mahal na kultura, walang bahid na bayabas. Huwag na natin dumihan, ang hip-hop sa Pinas. Piliin talaga, meron talento matatas. Siguro alam na ng ilan, di ko na kailangan pang ulitin. Sa mensaheng aking nilahat, alam nyo na ang aking ibig sabihin. At sa'yo men, tangina, salamat pa rin sa'yo. Kasi nabuhay ka sa mundong ito para makasalubong mo ako. Dahil nabuhay ka sa mundong ito para... Yun, lakas yun. Solid na linya yun para kay Martri. Galing nun. Ibig sabihin. At sa'yo men, tangina, salamat pa rin sa'yo. Kasi nabuhay ka sa mundong ito para makasalubong mo ako. Dahil nabuhay ka sa mundong ito para makasalubong mo ako. Dahil sino ba naman ako sa larangang ito? Isa lang naman akong baguhan na minado. Pero pumasok ako sa ligang to pang hindi magpakapayaso. Ibig sabihin, magpatawa at magpasikat lang dito. Dahil simula sa pagkabata, ang pagiging makata pala talaga ay nasa dugo ko. Alam mo? Kaya anong palaman nito? Sa panabong na nakahanda ng manalo, tandaan mong tagalugin ka lang, ako ang totoong na pangsabong dito. Tangna at kailanman, hindi lalaki ang aking ulo.
Tulad ng mga ibang MCing nagsilakayan na ang mga ulo. Alam mo kung nung lalaki sa akin ang pakikisama ko sa mga tao. Sabi na dahil yun talaga ang totoo na dapat kong gawin. Di ko na kailangan magmangas pa. Tulad ng mga bagong salta na ngayon, no? Sila na raw ang magagaling. Sige, kayo na ang magagaling. At ako, patunay lang na mahusay. Walang pili-pili kahit sambatel, kahit di kay Sir Enigma ang pagpupugay. Dahil isa ako sa mga tunay. Hindi ako peke na pumasok dito. Kaya ikaw na doon, tangina mo ka, burat ka lang sa akin, gago. Ay! Okay, so yung round 3 ni Martry, more on statements na lang siya doon, 'di ba? Halos ang banat lang, pinakabanat na lang ni Martry doon sa round mali. Ang pinakabanat na lang ni Martry doon kay Don Rafael is yung nabuhay ka para makasalubong ako. So pinakamalakas na linya 'yun na narinig ko. Solid 'yun. Kaso di na follow up eh. More on statements na lang yung naging mga bara ni Martry doon. Pero kanya pa rin yun. 8 points pa rin yan. Ang ibibigyan ko pa rin ng 8 points. So, si Don Rafael pa rin is 7. So, may stutter siya doon. Tapos hindi na naging ganun ka-epektibo. Narebat pa ni Martry yung yung sagot ka. Paano ako sasagot? Kalabang kita. So, diba? So, ayun. Ang galing nung round 2 and 3. Lumamang na si Martry. Pero round 1, tinabla ko yun. Sobrang dikit nun, no? Kahit nag-cut down tayo dun sa round ni Martry, para sa akin, yun yung pinakamalakas na round ni Don Rafael. So, 8 puntos tie. Pagdating sa round 2, pinakamalakas ni Martry yun. Binigyan ko ng 9-7 yun. Si Don Rafael naman, may mga siya dito. Yung mga ginamit niya na angulo, mga jokes narinig ko na, so less impact na yun sa akin. Pagdating sa round 3 ni Don Rafael, 7 points pa rin ang ibibigay ko kasi dami niyang stutters doon at hindi na naging ganun ka epektibo yung mga verses niya against Martry. Sa round 3 ni Martry, statements na lang pero malakas pa rin yung pinakapunto niya doon. Isang linya lang yung para sa akin na nagland para kay Don Rafael, pero sa linis ng performance, Martry pa rin yan. So, bigyan natin 8 puntos yun. Strongest round ni Martry yung round 2. So, 8, 16, 25. 25 points para kay Martry. Kay Don Rafael naman, meron siyang 20, 8, 7, 7. So, 14, 22. So, 25 to 22. Tama naman, no? Tama naman. So, 25 to 22. Round 1 tabla, rounds 2 and 3, Martry yun. Pulo Rap Battle League, bumangga gibados dito sa Branded Muñoz QC. Pulo, magingay! Napakagrabe nung laban na yun, pero maraming salamat muna sa Branded. Ito na! Ang boto ng hurado, 3-0 para kay Martry. Maraming salamat sa mga bumoto at kay Don Rafael. Iba, huwag niyo lalabanan to. Para kayo nanakawan. Gago. Pero si Martry, sana habang tumatagal siya bumabagal, parang nagkakaroon naman siya ng linya na kumbaga dapat mas piliin niya pa para hindi na siya gaya kanina, diba? Pero Magsik Papoy, ang boto ko kay 3-0 kay all 3 rounds pala kay Don Rafael. Gago, iniba na naman ni share nan yung yung score dito. Sira ulo. Kita naman lalo na yung round 3. Binoto ko sa round 1 kasi ang lakas ni Don Rafael. Malinis yun sa kanya yun. Pero si Martry malakas din. Round 2 binigay ko kay Martry kasi medyo nagtatampo siya sa crowd eh. Binigay sa kanya. Tapos, tsaka patagal medyo nagiging normal na si Martry. Kakaiba yun. Puta yung dagawin mo normal lahat. Puta ka na. Deserve ni Martry yun. So 2-1, no? 2-1 in favor of Don Rafael. Pero ako, boto ko lang naman to. Round 1, tinabla ko yon. Round 2 and 3, siguro, kaya binoto ng
ng mga judges si Don Rafael sa round 2 kasi bago sa kanila siguro yung mga jokes na yon. Kaya kahit ako kung halimbawa bago sa pandinig ko yon, malakas talaga yon kasi ang daming ang dami ring slip ups ni Martry doon, 'di ba, yung sa crowd nga. Pero dahil sa narinig ko na yun, binigay ko yun kay Martry sa 9-7 na score. Tapos ang dami niya kasing malalakas na punto doon. Pagdating sa round 3, more on statements na lang si Martry. Tapos si Don Rafael, marami ng stutters. So ayun, para sa akin 1 tabla 2 and 3 Martry yun. 25 to 23. 25 to 877. 22 pala, 25 to 22. So yun. Shoutout kay Martry. So, sana na-request niya tong battle na to. Pero hindi ko binoto si Martry dito dahil na-request niya to. Hindi. Alam niyo naman na wala tayong bias sa natin, sa channel natin. So, kahit ni-review to, kahit na-request to ni Martry kung para sa akin panalo si Don Rafael, sasabihin ko yon. Yeah, sabihin ko yon. Pero nagkataon lang talaga na para sa akin nakuha ni Martry yung battle na to. So, yun. Shoutout Martry. Galingan mo sa titulo 2024. So, kita kasi tayo sa Royal Rumble ng Pulo. So, yun yung pang-end natin or pang-close natin sa month ng May. Pero, siguro, sa susunod na, pahinga na ako. Almost 45 minutes yung vid natin. So, pahinga muna ako. Kita kasi tayo, mga kumag. Peace out.